product by Group 1. Selling product strategy. At the heart of great brand, great product is a key element in the market strategy. To achieve market leadership, firms must offer products and services of superior quality that provide and surpass customer value. Bilang sa atin, as a business, business people or as a business owner, dapat yung product natin unsurpassed customer value or meron talaga siyang great product or great brand. Kung saan pinapakita natin yung uniqueness ng ating product. Katulad nung ginawa natin yung sa product presentation natin na kung saan yung talagang yung think outside the box din talagang yung ginawa natin yung best natin para lang magkaroon tayo ng unique product natin. So, ito yung sinasabi dito na kung saan dapat yung product mo merong key element to achieve market leadership. Yun nga po, na kung saan dapat may papakita natin na yung product natin is dapat maging kilala or dapat mas makilala pa ng mga tao. So, marketing planning means operating. An offering to meet target customers' needs or wants. The customer will judge the offering by three elements: product features and quality, service mix and quality, and also the price. So, yun nga, pagka sa marketing, dapat pagka mag-formulate tayo ng product natin, may dapat natin yung 3 key elements na kung saan ito yun, product features, quality, na kung saan dapat kung ano ba yung service or yung product na ibibigay natin is meron talaga siyang quality itself. Na kung saan pagka sa paggupit, dapat may kita doon talaga na sobrang quality talaga ng mga gupit mo. Tapos sa pagkain naman, for example, the Jollibee itself, na kung saan hanapan natin talaga siya ng mga tao kasi meron talaga siyang unique flavor ng chicken nga. So dito, service mix and quality. Ito naman, sa paggupit nga din, katulad ng paggupit, dapat nandun yung pagkatapos nilang maggupit, binamasahin nila para magkaroon talaga sila ng satisfying factors. Yun. Tapos sa Jollibee naman, yung service ko nila na kung saan talagang nag-smile box sila talaga sa'yo. Kung saan hindi mo makikita yung pagkain sila, pag nakikita ka nila, gano'n, kumbaga, inuunahan talaga agad nila ng ng saya and also the loyalty. So, pwede naman kayo magbigay ng example sa akin kung ano yung gusto nyo. Anyone? Wala? So, yun. And also the price, yan. Kung baka sa product natin, dapat yung talagang pasok sa masa talaga yung price natin. For example, the Jollibee, yun nga. Or the burger, yun nga. Yung kumbaga saan 45 pesos, sobrang swak na talaga yun. At hindi talaga siya makakadadali ng ibang customer talaga. Or talagang matutuwa na talaga siya ng pansin kapag tayo yung key element natin sa product. And next. Thank you po. Next, product characteristics and classification. Many people make products satisfy including So dito, yung product ko natin is hindi lang siya tangible or common na nakikita natin sa mga pamilihan na or binibili. Kasama dito yung mga event, mga idea, karanasan, then kasama yung tao, organization, information. Then dito,
sa sa serbisyo, kasama rin dito yung halimbawa ng mga serbisyo is yung mga waiter, dun sa mga massage, dun sa kadalasan naman, siyempre tutulog na tayo sa isang trabaho or kukuha tayo ng trabaho, kinukuha nila o inalam nila yung experience mo para yun yung pinaka-produkto mo para makuha sa isang trabaho. Then sunod yung tao. So, yung employee mismo, kailangan siya yung pinaka-produkto niya yung sarili niya para maging productive yung isang organization. Then, sunod dito yung mga information ng mga idea. So, halimbawa nila yung mga engineer, nagbibigay sila ng mga information or nila sa mga pag-establish ng mga properties. Then, yung properties, isa rin sa mga produkto dahil yung mga properties, halimbawa nila yung mga condo, mga lupa, isa rin sila sa produkto. Then, babasa nga alam. Landing is market offering the marketer instead of 5 product levels. Each level has more customer value with a high consumer the customer value per share. So, sabi dito, sa pagpaplano sa pag-alok sa pamilya, kailangan tugunan na nagbebenta ang limang antas ng produkto. Bawat antas ay may karagdagang halaga para sa mga customer. At may mga limang antas na ito ay binubuo ng isang hierarchy ng customer value. So, hindi na ay sunod naman yan, the fundamental level is the core benefit. The service or benefit that customers is really buying. For example, a hotel is buying rest and sleep. The purchaser of a drink is buying goals. Marketers must see themselves as benefit providers. Yan, kumbaga, dito, yung fundamental level, sinasabi dito dapat meron ka kumbaga, benefit provider ka. Kung saan, dapat yung meron, yung aware ka kung ano talaga yung pangangailangan nila. Dahil, kayo, may example po ba kayo? Ikaw. Ngayon nga, parang ganyan na yun. A hotel gets buying a rest and sleep. The purchaser of a day is buying goals. Marketers must see themselves as benefit providers. Yun nga sa product natin, dapat alam natin na kung ano yung pangangailangan nila or alam natin kung ano yung dapat bilhin nila para as a provider, mag-benefit tayo and also as a marketer, alam natin kung ano talaga yung pangangailangan nila. And the next one is second level. Ito ba nga? At the second level, the marketer must turn the core benefit into a winning product. Thus, a hotel room includes a bed, bathroom, towels, desk, dresser, and closet. Yan, kumbaga dito, una, provider ka lang. Like for example, kung ano yung kailangan lang nila. Like pillow, hunda, gano'n. Pero dito, as a second level, alam na, ibibigay talaga natin kung ano yung full package na bagay yung ibibigay natin. Like for sa hotel, ito na yung need nila. At katulad nga nun, yung parang, ito na yung magiging VIP nila, parang gano'n. Like, yung imbis na yung needs lang nila yung ibibigay natin sa kanila, mas taragagan pa natin, o meron pa tayo, mas may offer pa tayo, iba. Yeah. Next one. At the third level, the marketer prepares an expected product, a set of attributes and conditions buyers normally expect when they purchase this product. Hotel guests minimally expect a clean bed, fresh towels, working lamps, and relatives, TV,
practice brand positioning and competition take place at this level. In developing and emerging markets such as India and Brazil, however, competition takes place mostly at the expected product level. Dito naman sa fourth level, ginagawa ng nagbibenta ang net product o yung produkto na higit sa inaasahan ng customer. Ibig sabihin, hindi lang basic na kalidad lang binibigay kung may dagdag halaga o servisyo para mapahanga ang mamimili. Halimbawa sa isang hotel, bukod sa malinis na kama at bagong palya, maaaring may libreng almusal, matulis na wifi, mataas na kalidad ng servisyo mula sa staff. Sa mga mayayamang bansa naman, karaniwan dito ay may nagaganap na kompetisyon. Kung sino ang may pinakakaiba o pinakamagandang alok, pero sa mga papaunad pa lamang na bansa tulad ng India at Brazil, mas nakatuon pa rin ang labanan sa kung sino ang makakapagbigay ng pangunahing inaasahan ng customer tulad ng malinis na kwarto at maayos na servisyo. Ang fifth level, kapasalaan. At the fifth level stands the potential product, which encompasses all the possible augmentation and transformation the product or offering might undergo in the future. Here is where companies search for new ways to satisfy customer and distinguish their offerings. So, ito na yung pinakamataas na antas or level na isang produkto. Ito ng isang product na posibleng pagbabago or pagdadagdag ng features. Like for example, sa cellphone. So, ang cellphone is kasi marami na ngayon yung gumagamit na ng cellphone na kung saan ginagamit natin sa text, sa tawag, or sa mga activities natin. So, dun is pumapasok yung potential. Like for example, malaya na tayo nagagamit ng cellphone dun sa artificial intelligence. Kumbaga is, mas madali na tayo nakakuha ng mga information. Product classification. Mabasa natin isa. Product classification, marketers classify products on the basis of durability, tangibility, and use consumer or industrial, which like was an appropriate marketing strategy. So, as a marketer, syempre, kailangan mong i-promote o ibenta na maayos yung product na yung iyong product. So, syempre, isa na nga dyan is yung sa durability. Yung sa durability, kaano ba katagal o katiba yung product. Like for example, yung sa mga refrigerator. And then, next is tangibility. So, dito is sa tangibility is yung mga nakahawakan. Like for example, is yung mga cellphone or yung mga damit. Then, next is the use consumer or industrial consumer. So, dito sa industrial consumer is yung mga personal mong gamit. Like for example, is yung mga shampoo or yung mga sa cellphone. So, yung cellphone is ginagamit mo sa iyong pang-office or sa
ito yung mga produkto hindi tumatagal. Ayan. Sabi dito, ito yung produktong mabilis o maubos na nagagamit ng isang beses lang. Tulad nga dyan yung shampoo at yung beer. Kung saan mabilis itong maubos at kailangan madali itong mahanap sa mga tindahan kasi na ito yung kadalasang mabibili ng mga tao. At meron itong maliit na presyo, maliit na presyo. At kinakailangan ang maraming advertisement para makikaya yung mga tao na subukan ito